Hey guys! Good afternoon! Hapon na kasi dito sa St. John's. It's already afternoon here in St. John's, Newfoundland and Labrador here in Canada. So on today's video, pag-uusapan natin kung kamusta ang rent dito sa St. John's, specifically dito sa St. John's kasi ito yung parang main city ng Newfoundland and Labrador. Kung sa ganitong price, ano ang makukuha mong kind of apartment or room or house? At kung ano yung mga inclusions ng ganitong rent na pwede nyong ma-rent dito sa St. John's. And later on, I will show you kung anong itsura nitong apartment or itong apartment na ni-rent namin dito sa St. John's. So, short story lang, before kami nag-fly papunta dito sa St. John's, nasa Pilipinas pa lang po kami, naghanap na po kami ng apartment na pwede naming i-rent. At specifically, ang gusto sana namin is yung walking distance or malapit lang kung saan ako nagwo-work. So, apparently, and successfully, nakahanap po kami ng apartment or room for rent na 3 to 5 minutes walk lang sa apartment, sa work na pinagtatrabahuan ko, I should say. So, it's a good deal na. At the same time, for a couple, me and Ken, pwede na siya sa price na rent namin. So, etong apartment namin, na-rent lang namin siya before as 800 Canadian dollars all in. All in means kuryente, hydro, water yun. Hydro is the water. Ano pa bang natin? Yun lang. And, at saka, swerte na namin kasi yung landlord namin is also a kabayan. And yung nirent namin na room is meron ng beddings, meron ng table, and dining table, good for 2. Medyo maayos, plates, lutuan, and everything. So, medyo, ano kasing tawag doon? Medyo fully furnished na siya. Semi-furnished. Semi-furnished, okay? So, isa kasi yun sa mga tinatanong nyo kung magre-rent kayo dito sa St. John's. Kung yung i-rent nyo bang room or apartment or house is fully furnished na, semi-furnished, or nothing at all. Okay? So, minsan kasi doon din nagbe-base yung mga landlord kung magkano nila iprepresyo yung ipaparent nila. Okay? So, sabi ko nga, etong na-rent namin, 3 to 5 minutes walk lang kung saan ako nagwo-work. So, it's a good deal na yun. At the same time, semi-furnished na siya. And our rent was 800 to 900 Canadian dollars per month. So, hindi na kami nagbabayad ng kuryente kasi nga sabi ko a while ago, it's all in. So, internet and electricity and hydro, I should say, is nandun na sa price na binigay sa amin ng landlord namin. Pero sa kalagayan ngayon dito sa main city, dito sa St. John's, usually, mahirap nang makahanap ng apartment ng ganong presyo. Tapos all in. Meron pa rin, pero mahirap nang hanapin. Okay? Minsan nasa malayo na siya, or lalo na kung ang prefer nyo is yung malapit sa pinagwo-work ka. Yun nga, mahirap na maghanap ng apartment or room for rent na malapit sa mga amenities like groceries, school, yung mga pinagwo-workan nyo dito and everything. So, mahirap talaga maghanap actually. Lalo na ngayon, nagkakaubusan na ng apartment. Okay? At nagmamahalan na because recently, nag-increase ang government ng singil sa mortgage ng mga bahay dito sa Newfoundland and Labrador. So, usually, etong room namin, yung 800 to 900 amount of rent is 1 bedroom na siya.
one bedroom, may sarili kaming washroom, pero shared ang kitchen laundry namin. But dahil mahirap na sa amin, naaakyat pa kami doon sa taas namin kasi nasa basement pala kami, guys. I forgot to tell you, nasa basement kami. So, mahirap na naaakyat pa kami sa taas sa kitchen nila para magluto. So, ang ginawa ng landlord namin is ginawan kami ng parang improvised kitchen dito sa basement. Sa aming couple, or kung siguro single kayo lang, wala namang problema doon. Kung gusto nyo gumamit ng oven or ng microwave, umaakyat naman kami sa taas, which is pinayagan naman kami doon. Pero sa pagluto na, dito na talaga kami sa basement namin. So later on, makikita nyo doon sa clips na ilalagay ko dito sa video na to, kung anong itsura nung sinasabi kong improvised na kitchen at anong itsura nitong room namin. Okay? Usually, dito sa St. John's, yung mga nakikita namin sa marketplace, sa mga websites, kung saan pwede ka maghanap ng apartment like Kijiji, Metro Properties, or yun nga, basically sa marketplace, kung naghanap kayo ng apartment, yung mga rooms na one bedroom, hindi siya shared kitchen. It means you have your own kitchen, one bedroom, you have your own laundry, you have your own washroom. Basically, nag-range na ito ngayon to 1,000 to 1,200. May sarili kayong entrance ng room nyo, ay ng apartment nyo, mga ganong is 1,000 to 1,200. Minsan pa nga may nakikita kami na up to 1,500 Canadian dollars. So, mahirap talaga maghanap. And doon naman sa mga apartment na may 2 rooms, may own kitchen, may own laundry, may own dining area and sala, is nagre-range na yan ng 1,500 to 1,800, maximum of 2,000. Yun yung mga nakikita namin na price sa marketplace, Kijiji, or Metro Property. Meron pa nga umaabot ng 2,500 for 2 rooms only. Okay? So, dun naman sa mga 3 rooms, 3 to 4 bedrooms, may sariling kitchen, may sariling sala, may sariling laundry. Yung mga yun umaabot na talaga ng 2,500 to 3,000 Canadian dollars. Yun yung mga may sariling entrance. Yung mga yun usually nasa above floor na. Yung mga sinasabi ko above floor na. So, yun yung mga range ng prices ng apartment dito sa St. John's, Newfoundland and Labrador. Doon naman sa may mga 1 bedroom pero shared ang kitchen, shared ang laundry, shared ang sala, mga ganon. Sa mga 1 bedroom na yun nga, nag-range siya to minsan 500 to 600. Meron talaga maximum 1,000 pa ang singil nila sa ganong setup ng apartment. Okay? So, yun yung mga ranges ng prices dito ngayon ng rent sa St. John's. Actually, yun nga, sinabi ko kanina, tumaas na siya dahil nagtaas din ang mortgage, ang singil ng mortgage dito sa Newfoundland and Labrador. But, you can still bought a cheap house compared to mainland like Ontario and BC dito sa St. John's if you have your money. Like, for 3 to 4 bedrooms, 2 bathrooms, makakabili ka pa ng bahay dito ng 300,000 Canadian dollars, if I'm not mistaken. But that's on the other video. So, ang pinag-uusapan lang po natin dito is rent here in St. John's and Newfoundland and Labrador. Ano pa bang mga pwede nating i-share? So, pag naghahanap kayo pala, especially mga outside Canada pa, yung mga tips ko sa inyo pag naghahanap kayo ng apartment or room na i-rent nyo, kung saan man kayo pumunta. For example, nagtingin lang kayo sa marketplace. Pag
ang kausap nyo ay sinisingil na kayo for viewing only. For viewing only, I'm pretty sure, not 100% sure, but pretty sure that that's a scam. So mag-ingat po kayo sa mga nakakausap nyo kung wala pa po kayo dito sa Canada. Mga nakakausap nyo na landlord daw or mga nagpaparent dito sa St. John's. Kasi ang viewing po dito sa Canada, actually, I don't know to other provinces, but specifically here in Newfoundland, wala pong bayad ang viewing. Okay? Kung sinisingil na po kayo agad ng money or dollars ng wala pa po kayo na pag-aagrihan or hindi pa po kayo nag-agree na kayo ay magre-rent doon, pretty sure yan, it's a scam. So, beware sa mga nakakausap ninyo. Kung may kakilala na kayo, kung saan man kayo pupunta, makiusap na lang po kayo sa kanila na sila ang mag-view nung i-rent yung apartment, etc. Ano pa ba? Join sila sa mga group. Yes, mag-join kayo sa mga groups ng mga Pinoy or kahit hindi Pinoy. Meron yan kahit saan man kayo pumunta na provinces. Meron yung mga FB groups kung saan pwede kayo makakita ng mga nakapost na for rents or mga kababayan natin na nandoon sa lugar kung saan kayo pupunta. Kasi ganun lang natin nahanap. Yeah, yung so apartment natin. kasi yun nga, kung naririnig niyo si Ken sa side ko, ganun lang namin nahanap itong apartment namin. Nag-post kami sa isang Filipino FB group dito sa Newfoundland na naghahanap nga kami near Pleasant View Towers and saka namin na-meet yung landlord namin. So, and common din po pala dito guys, yung pag nag-agree na kayo ang magre-rent talaga ng apartment, common po dito na mayroong tinatawag na damage deposit, security deposit, plus the first month na payment doon sa rent nyo. Common po yun dito. So, wag po kayong magtaka bakit may ganon. Scam ba ito or what? Common po yun na ganon po ang ginagawa nila dito. Tapos naman Yeah, may mga landlord po dito pala na when we're talking about contracts, meron po tayong month-to-month contracts, meron po tayong yearly contracts sa mga apartment na nire-rent po nila. So, yung mga yun po ang tanungin ninyo sa landlord na kinakausap po ninyo. At the same time, kung nagre-require ba sila ng tenant insurance? Yes. As also your landlord kung kailangan nila ng tenant insurance. Common din po kasi yun dito sa Canada sa mga nagre-rent ng mga nagpaparent at nagre-rent ng apartment is yung tenant insurance. So ang tenant insurance, yung last time na may nakapagsabi sa amin, usually ang price lang naman nun is 30 Canadian dollars per month. So hindi ko pa alam kung may mas mababa pa dun, pero yun lang yung narinig namin before na may isang kababayan namin dito na may tenant insurance na binabayaran na 30 Canadian dollars per month for tenant insurance. Kasi actually maganda din yun guys kasi it's for your own safety and comfort. Yeah. Kasi just in case na may nangyari doon sa apartment nyo, it depends kung anong kinuha yung insurance, kung nakalagay doon sa inclusion ng insurance nyo na, for example, may nangyari sa apartment ninyo, at wala kang matitirhan kasi may nangyari sa apartment ninyo. So, pupunta kang mag-hotel or mag-Airbnb, yung insurance mo ang magbabayad doon sa gastos mo, magko-cover doon sa nagastos mo na hotel or Airbnb whatsoever. So, maganda din na meron kayong tenant insurance. Pero, oo, syempre, mabigat sa umpisa, lalo na pagkararating kasi ano ba yan, another bayad na naman monthly. Parang hindi pa ako nakakarating. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, it depends. Merong mga landlord na nagre-require ng tenant insurance, pero may mga landlord na okay naman po sila at merong mga landlords na month-to-month contract lease lang ang hinihingi sa inyo or, 1-year lease.
Okay? So, maganda na before kayo mag-agree sa isang apartment, makausap nyo pong mabuti yung landlord na pagrerentahan po ninyo. So, yeah. Ano pa bang pwede nating So for yun, masabi? tayo pagka. Yeah, Naalala so, ulit tayo. pag may naalala kami na dapat ko pang idagdag, ilalagay ko na lang siya sa end ng video natin. But for now, I will insert here the clips of what our apartment looks like, worth 800 to 900 Canadian dollars. So, yeah. See you guys later. Bye! Meron din po pala kayong mahanap dito na mga para siyang nasa condo unit na apartment na sa isang building maraming rooms or maraming Parang siyang hotel. o parang nga siyang condo dito sa St. John's na malapit din sa mga amenities. Pero yung mga yon usually talagang mahal siya. Like for a bachelor type of room, when I say bachelor room, para lang siyang isang cubicle. Studio type. Oh yeah, studio type apartment or yung wala siyang bedroom, wala siyang sala, may isa lang siyang room, tas may kitchen na, tas may washroom. Yun lang. Yun lang yung bachelor type. Usually sa mga ganon, ang pricing nag-range to 1,100 to 1,200. Yun yung mga nandoon sa talagang building like a condo type building or apartment. So, meron din naman po yung 1 to 2 bedrooms pero nag-range na po sila sa 1,400 to 1,800 kasi nandun nga sila sa condo. Ang laundry nila is a shared laundry, like a community type laundry na maglalagay ka ng $2 per load, something mga ganon. Wala siya doon sa unit mo mismo. May isa silang designated place doon sa building na yon or doon sa condo na yon, like a condo type building. May isa silang place doon na for laundry. Pero ang kinagandahan rin kasi nun guys, minsan yung mga ganong building or mga ganong condo unit, meron silang mga other special amenities like gym, built-in gym, mga
Ano pa ba? Free parking na sila na ang bahala Oo, mag-clear free pag parking. nag-snow. Free parking na sila na, yun nga, kung narinig yun si Ken, na sila, yung may-ari ng building or yung Staff. yung building na yon, sila na ang mag-clear ng snow, magtotow ng snow, etc. So, yun nga lang, medyo may kamahalan yung mga ganong type ng apartment. So, hopefully, nasabi namin lahat kung ano yung mga common na dapat yung malaman when it comes to renting apartment here in Canada, specifically here in St. John's and Newfoundland and Labrador. If you have other questions, just comment down below or you can message me. You can reach out to my Facebook account. I will link that below so you can message me if you have more questions na hindi ko natackle on this video. So, yun lamang guys. Bye!